Rafael po from KSA po. Amen. Glory be to God. Yes, welcome po bro. And God bless. Pakimute na lang po ang ating mga mic. Hello Hindi po. magsasalita para po hindi po tayo makadistract sa ating speaker ngayon. Amen. God bless everyone and thank you po. Naririnig po ba ako? Opo bro. Clear, clear. Parang may nagpi-feedback. Parang may nag-i-echo konti. Hindi ko konti. Yes, Mark. Wala na po. Loud and clear na. Wala na. Okay na po bro. Thank you po. Noon, blessed evening, morning, saan man dako kayo ng mundo, tayo ay makikinaig sa ating Panginoon ngayong gabing ito. Kaya purihin natin ang Lord, sa kanyang goodness, sa kanyang kabutihan sa atin at tayo ay narito, hindi aksidente, na makakapakinig na naman ng Lord, ng word ng Lord sa gabing ito. Kaya huwag na natin patatagalin pa. Ang ating title ay Soar. Hindi ito yung sore eyes, hindi ito yung sour na Soar, trusting God for strength. Ang ating teksto ay matatagpuan sa Book of Isaiah, chapter 40, verse 27 to 31. Bakit minsan nawawalan tayo ng pag-asa, pa rin tayo ng pag-asa kahit tayo ay Kristiyano na? Kanino dapat tayo mag-surrender, dumulog, lumapit? Kanino tayo dapat hihingi ng lakas para mapanumbalik ang ating sarili? Noong una naman, ang on fire mo sa pagsisilbi sa Lord. Ngayon, anong nangyari? Ano ang kalagayan mo ngayon, kapatid? Kung kabilang ka sa mga sitwasyong wala kang lakas, stand, itong mensahe ng Diyos ngayon ay para sa iyo, para sa atin. Kaya ang topic po natin title po ay Soar, Trusting God for Strength. Yung soar is pag sinearch po natin ay rise, or fly up, ascend, or marami pang ibang. Pero kukunin ko yung fly up kasi yung poster natin is yung eagle, soar high. Trusting God for strength, nagtitiwala sa Diyos para sa kalakasan. Marami nang nangyari sa buhay natin, sa ministry, sa family, sa work, at iba pa. Maraming napagod, na-burn out, and with some barely surviving instead of thriving. How do we find the strength to regain our passion? Paano natin yon mahanap? How to rekindle our fire kung mahina tayo? How to begin loving the Lord again kung tayo mismo hindi natin inaano yung sarili natin, tinutulungan, sinisik ang Lord. So let's read from Isaiah chapter 40 verse 27 to 31. Sabi dito, why do you say, O Jacob, and complain, O Israel? My way is hidden from the Lord. My cause is disregarding by my. Do you not know? Have you not heard? The Lord is the everlasting God, the creator of the ends of the earth. He will not grow tired or weary, and his understanding no one can. He gave strength to the weary and increased the power of the weak. Even youths grow tired and weary, and young men stumble and fall. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Salamat sa Lord sa pagkabasa ng kanyang salita. Manalangin po tayo. Amo banal, maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito, O God.
Lord, itago mo ako, Panginoon, sa iyong likuran, bagkos, Panginoon, ikaw, Panginoon, makita, madama ng bawat isa. And Lord, yung salita mo, Panginoon, ay matanim sa matabang puso, matabing lupa, O God, yabong at bubungan ng mas masagana, Panginoon, mas marami, O Lord Jesus. And Lord, marami kang ipapa-impress sa amin sa gabing ito, marami kang ipapagawa and mare-remind po kami, Panginoon, sa gabing ito, O God. Ano man, Panginoon, pinagdadaanan, ang bawat isa, Panginoon, we trust, Panginoon, in you, Panginoon. At humingi kami ka, Panginoon, ng kalakasan, ng wisdom, Panginoon, na nagmumula sa iyo, understanding, O God. And Lord, this platform, Panginoon, hinawasak po namin ang gawa ng kaaway in Jesus' name, O God. And Lord, ikaw, Panginoon, ang marinig ng bawat isa, O God. Salamat, Lord. Gamitin mo ako mightily in your kingdom, O Lord Jesus. Salamat po, O Jesus. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So we often quote this Amen. passage, especially verse yung 31, last part. But we forget the context behind. Ang context nito ay sinulat ito para sa Israelites who were taken as captives to Babylon. God is warning them na kapag hindi nila tinalikuran ang masasamang bagay na ginawa nila, He will deliver them to their enemies. And sure enough, God allowed them to be taken as captives by the Babylonians. Jerusalem was burned, the temple destroyed, yan yung ano dyan, and the people killed, raped, and taken as slaves. This dialogue between God and his people also touches on the moral strength and courage to follow and obey God. Tignan natin kung bakit ba tayo napapagod sa pagsiserve kay God at paano tayo magkakaroon ulit ng lakas para magawa ulit ito. Walang exempted dito, lalo na yung mga hinahanggal na disciples minsan. Kahit Christian na tayo, kahit solid na yung fire natin sa Lord, nagkakaroon pa rin tayo ng season na kung saan napapagod tayo. Kasi we are in the flesh pa rin. Pero sa gabing ito, tuturuan tayo ng Lord para mapanumbalik ang ating lakas. Ang nawalang lakas ay papanumbalikin ng Lord. Ay meron tayong mga reasons why we grow tired and weary in serving God. Bakit tayo napapagod, nababalisa, ang dami ko nang ginawa sa ministry, bakit Lord ganito pa rin? So ang una is we keep on complaining that God does not care about us. Yan pala ang reason. Complaining. Reklamo tayo ng reklamo. Lord, ang dami ko nang nagawa pero wala pa rin. Yung disciple ko, ganun pa rin yung matigas pa rin ang ulo. Parang wala kang care sa akin. Parang ayaw, parang hindi mo ako naririnig. Ganun ang complain tayo ng complain. Wala naman tayong ginagawa minsan. Keep on complaining. Sabi sa Isaiah chapter 40 verse 27, why do you say, O Jacob, and complain, O Israel? My way is hidden from the Lord. Di makikita ng Lord. My cause is disregarded by God. Hindi disregard lahat ng Lord. So nagre-reklamo tayo kay God na hindi niya nakikita ang mga pinagdadaanan natin. Sa kaso ng Israelite, it was an ongoing complaint. Complain sila ng complaint. Wala na tuloy silang lakas to worship and serve other people dahil nagpapagod sila sa kaka-complain. This is what offends God. Lord, bakit hindi mo ako nakikita? Bakit di mo nakikita ang pinagdadaanan ko? Parang kung nagko-complain tayo sa Lord, na-hurt si Lord eh. It hurts God when we say or search and entertain the idea that He does not care about us. Pag ganyan yung mga sinasabi natin sa Lord, nasasaktan siya. Lord, di mo nakikita yung mga
trials, trials ko, mga problems, ang bigat-bigat na nasaan ka na, ganun tayo. Or when we say that God ignores our pain, nasasaktan ang Lord pag sinasabi natin na Lord, di mo ako pinapansin, ba't wala kang response sa pinagdadaanan ko? Nagsisilbi naman ako, on fire naman ako sa ministry, bakit ganito? Minsan, i-assess mo yung sarili mo. Baka reklamo ka lang ng reklamo pero wala kang ginagawa. So parang yung puso mo ay hindi nakaalign sa ginagawa mo. Yung nakikita ng tao na maganda pero sa puso mo ginagawa mo lang for your sake, for your fame, sa paglilingkod para maitaas ka lang. Yung, yung puso mo hindi naka-align sa puso ng Lord. Complain ka ng deep inside, complain ka ng complain. The moment you entertain the thought na inaabandon na ka na ni God is the moment you lost all hope. Nawawalan ka na ng pag-asa. There is no strength left for those who think that God has abandoned them. Kapag umabot ka na sa puntong ito, you stop doing what is right and you begin to die inside. Yung spirito mo, unti-unti nang nilalamon, unti-unti nang nag-weak, unti-unti nang namamatay dahil sa kaka-complain mo. Kapatid, kapag tahimik ang Lord sa gitna ng battle mo, pinagdadaanan mo, tumahimik ka rin. Dapat stop complaining. Alam ng Lord ang ginagawa niya. Ganun po ba? Kapag tahimik ang Lord, tumahimik ka rin. Yun yung una, we keep on complaining that God does not care about us. And number two, let it be, we forget the nature of God we serve. Nalilimutan na natin na meron pala tayong Diyos. Nalilimutan natin yung kalikasan ng Lord, yung nature ng Lord na ating pinagsisilbihan. May Diyos pala tayo ng mas malaki kaysa ating pinagdadaanan. So the prophet Isaiah reminds the people of Israel apat na bagay about God deserve. Dapat alamin natin na ang ating pinagsisilbihan God sobrang makapangyarihan. Hindi mo maarok ang kanyang kapangyarihan. Verse 28a, do you not know? Have you not heard? The Lord is the everlasting God. We forget that God Himself is sovereign and has full control over our situation. Kontrolado niya lahat. Kapag may mabigat tayong problema, it is easy to forget about God and the truth about God. Nakakalimutan na natin na kahit ano pa ang nangyayari sa ating economy, sa paligid, our nation, sa church, our sovereign God is still in control. Kontrolado niya lahat yan. Hindi mo kontrolado. Makapangyarihan. God is sovereign. Yung Kristiyano ka, pero bakit pasan mo ang mundo na akala mo wala ng Diyos sa buhay mo? Na Kristiyano ka, nakikita sa mukha mo ang bigat ng pinagdadaanan mo. Pero ang laki-laki ng Diyos kaysa problema mo. Yan yung unang 14 about God deserve, mga sabi sa Isaiah. God is sovereign. Nakalimutan natin na ang Panginoon natin ay makapangyarihan. Ang lawak ng kanyang sakop, kontrolado niya lahat. Number 2 is God will never grow tired of us. 28b ng Isaiah. The verse says that
God we serve never gets tired, never grows weary of doing good and coming to our aid. Hindi siya napapagod sa atin. Even we complain or we forget, lagi siyang nandito para sa atin. Hindi napapagod ang Diyos. Hindi natutulog ang Diyos. Hindi patay ang Diyos. Buhay na buhay ang Diyos. Feeling mo lang patay. Feeling mo lang wala siya sa tabi mo. Kasi you focus on your problem. Hindi kay Lord. Hindi sa kung anong magagawa ng Panginoon. Pagod na pagod ka na. Pero ang Lord, hindi siya napapagod. Kaya hihingi tayo ng kalakasan everyday. Kasi siya lang ang magbibigay ng kalakasan. Hindi ang kalakasan ay matatagpuan mo sa iba. Kundi sa Lord lang, matatagpuan mo ang kung napagod siya, kung napagod ang Lord, wala ka na sana ngayon. Kung napagod siya, wala ka na sana ngayon sa kinalalagyan mo. Napatuloy ka pa rin nagkakasala kung napagod ang Lord, kung hindi ka niligtas. Number 3, God works differently than us. 28 ng Isaiah chapter 40. And His understanding, no one can fathom. Hindi natin kasing level God. Si Lucifer, nilevel niya ang sarili niya kay God, pero tayo, never natin dapat i-level sa Lord. Huwag mong pangunahan si Lord sa mga desisyon mo, huwag kang pala desisyon. Si Lord dapat ang mas mataas. Kaya nga siya ang ulo ng simbahan, the head of the church, and tayo ang kanyang body, the body of God. Kaya dapat huwag natin siyang pangunahan. Iba yung level natin, iba yung kakayahan niya, iba yung ginagawa niya kaya sa atin. Dapat ano tayo sa kanya. We cannot expect Him to act like us or do what we think. Although nagkatawang tao siya, pero kakaiba ang ating pinagsilbihang Diyos. Isaiah reminded the people of Israel later sa 55:8 ng Isaiah, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. That God's thoughts and ways are higher than ours. Mataas. He works differently than we do. Iba, although binigyan tayo ng authority na magpagaling, pero ang ating mas gas na nagpapagaling ay ating Panginoon. Iba yung kapangyarihan. Number 4, God is the source of all strength. Sabi niya sa 29, verse 29, He gives strength to the will and increases the power of the weak. Minsan, kahinaan natin minsan, nahihina tayo, pero hindi natin alam kung saan tayo kukuha ng lakas. Kumukuha tayo ng lakas sa mundo. Kumukuha tayo ng lakas sa mga alam nating mga bagay na nagkaangkla sa atin. Pero ang nagbibigay, ang source ng ating kalakasan, ng ating Panginoon. Sabi ni Charles Swindoll, so often when facing our own giant, we forget what we ought to remember and we remember what we ought to forget. We remember our defeat and we forget our
victory. Most of us can recite the failures of our lives in vivid detail, but we're hard pressed to name the specific, remarkable victories God has pulled off in our. So, puro kahinaan yung nakikita natin na ng, na nagawa natin. Pero yung lakas na binigay sa atin ng hindi natin napapansin. Failures ang nakikita, hindi victorious. Yung lakas na nagmumula sa Lord, pinatago natin. God is the source of all strength. Bago tayo dumako sa conclusion, mabilis lang ito, mabilis lang tayo. I-summary ko lang. Trusting God for strength. Yung reason why we grow tired and weary in serving God, bakit tayo napapagod, ito yung mga rason. Una is we keep on complaining that God does not care about us. Let us be, we forget the nature of God we serve. Under that, yung God is sovereign. Nalilimutan natin na ating pagsisilbin ay sovereign God. God will never grow tired of us, and God works differently than us, for God is the source of all strength. Conclusion, how do we regain the strength to do good? Paano natin mapapanumbalik ang kalakasan para gumawa ng mabuti? Never depend on your own strength and ability. Verse 30, even youths grow tired and weary, and young men stumble and fall. Even the best among us will grow tired and weary. Our young people will surely stumble and fall. Even old people make wrong judgment and mistake. Never kang mag-depend sa sariling abilities mo. Huwag kang magde-depend sa sarili mong kakayahan lang. Instead, magtiwala kay God and His grace. He can use you and what you can do for His purpose. May gagawin siya. Proverbs 3:5, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Never depend on your own strength and ability. Pag nagawa mo yan, mariregain mo yung strength para makagalaw ka, makagawa ka ng mabuti sa kapwa mo. Pag in-acknowledge mo ang Lord, yan, bibigyan ka ng kalakasan. B, put your hope in the Lord. Verse 31, but those who hope in the Lord will renew their strength. Yung hope dyan comes from the Hebrew word tawa, which is also the word for wait and trust. Yan yung katumbas niya. Imagine a mechanical watch or a mechanical toy that needs to be wound up. Unless you release its energy, the watch continues to be in passive waiting state. All the potential energy is there, waiting to be unleashed. We hope, wait, trust in the Lord. Magkakasama yan. Knowing that He is there. He is pure power and strength waiting to be unleashed in our lives. He will let Him do it for us. Nawawalan ka na ng pag-asa, ay sa ministry kung nag-handle ka ng life group mo, nag-disciple ka. Ang hirap-hirap mong i-deal ang mga matitigas na disciple mo. Parang napapagod ka na, pero bibigyan ka ng kalakasan ng Lord, bibigyan ka ng pag-asa ng Lord. Sa Lord lang natin talagang matatagpuan ang lahat ng ito.
Kung gusto mong kumuha ng lakas mula kay God, you need to put your trust in Him and stop doubting. Huwag kang complain ng complain kung ito lang ang binigay ng Lord sa'yo. Dapat matuto kang maghintay sa process. Huwag kang atat, huwag kang pala desisyon sa mga desisyon mo sa buhay. Dapat ang desisyon mo ay naka-align sa Lord. Pag-pray mo yan, you need to put your hope in Him and stop worrying. Sobra kang nag-aalala, puro na negative thoughts ang lagi mong binabanggit. And you need to wait for Him and stop depending on your own strength. Stop depending on your own. At the right time, anong mangyayari sa mga may pag-asa, nagtitiwala, naghihintay sa Lord? Una, they will find you strength. Makakasumpong sila ng panibagong lakas. They will soar high on wings like eagles. They arise, they fly up. They will run and not grow weary. Tatakbo sila, hindi sila mapapagod. They will walk and not be faint. Lalakad sila pero di sila manlupaypay. At marami pang ibang manifestation ng may pag-asa na naghihintay na nagtitiwala sa Lord. The most difficult thing for most people to do is ito, maghintay, yung mag-trust sa Lord. Yung iba kasi, hindi sila marunong manalangin. So dapat bilang Kristiyano, yung prayer life mo, mas itodo mo siya. Mas meron kang communication sa Lord. Dapat kung may pinagdadaanan ka, call to Jesus. Wag call a friend. Kasi lalo na pag hindi mananampalataya, baka ipapahamak ka lang, baka sulsulan ka lang ni Marisol. So dapat call to Jesus with prayer, ceasingly, non-stop. Sabi nga sa 2 Thessalonians, non-stop praying, pray ceasingly. So yun pala ang tinuturo sa'yo, mag-pray ka sa Lord. Idulog mo sa Lord yung para mo siyang ama na dinudulugan ng mga problema mo. Ang ating Panginoon malambot ang puso. Hindi ka niya pababayaan, bibigyan ka ng kalakasan, nagbibigay siya ng provision, nagbibigay siya ng lahat ng pangangailangan mo pagkatiwala mo lang sa Kanya. Minsan, mas naunahan tayo ng pag-aalala, nagwo-worry. Kaysa minsan hindi na tayo mananalangin, dapat ask strength sa Lord. Consider doing the following steps. Quit complaining and start confessing your sin. Bakit ganyan nangyayari sa'yo? Kailangan mo palang mag-pray and confess your sin. Wag complain ng complain. Confess mo sa Lord ang mga kasalanan mo. Release. Surrender to God. Then remember what He has done. Ano ba yung ginawa niya? Aside sa pinako siya sa krus para mailigtas ka. Marami siyang ginawa sa buhay mo hanggang ngayon. And begin to trust Him again. Begin praying and waiting for God's direction.
wait ka lang. Meron siyang gagawin sa'yo. Maging aware lang tayo sa pagpipray natin. Huwag tayong demanding minsan, pero pwede nating taasan yung demand natin sa Lord. Pero dapat meron kang gagawin. Hindi yung hindi lang yung pengen noon, puro ka pengen noon. Dapat may gagawin ka. May gagawin ka. Non-stop praying sa Lord. Ngayon kinakausap ka ng Lord na mag-pray, daming pinagdadaanan. Si Lord nandyan lang. Dami na niyang mga vision na nakikita mo pero hindi ka aware. Dapat as wisdom kung anong mga yon. As strength, as hope sa ating Panginoon. Are you going through a difficult situation now, kapatid? Pray. Lord, ano po ang gusto ninyong gawin ko sa sitwasyong ito? Then listen. Wait for God's answer. And then be ready to obey. Obedience. Sumunod. Sumunod. Yan ang gusto ng Lord. Yan ang gusto ng Lord na gagawin mo sa Kanya. Sumunod. Obedience. And last verse, Matthew chapter 11:28. Anong sabi siya? Come to me, all you are weary and burdened, and I will give you rest. Ang galing. Ang galing ng Lord. Come. Lumapit sa Lord. Lumapit ka sa akin, sabi ng Panginoon. Ikaw ang nagbibigitan. And bibigyan kita ng kapahinga. Praise God sa bawat isa na narito. I do believe na mayroong ginawa ang Lord sa atin. May gagawin pa sa buhay natin. So, fly up. Trusting God for His strength. Diyan po ba kayo mga kapatid? Bago po tayo manalangin, nais ko munang handugan ang Lord. Praise God sa buhay ng bawat isa. Shout out muna habang prepare ko yung isang awitin para sa Panginoon. Ang nawala dito. And praise Amen. God po sa bawat isa. Thank you po, Shout out Brother po Joel. sa narito. Narinig pa ba ako? 15 here. Salamat po sa Panginoon Loud sa and clear, Yes bro. po. Loud and clear po, bro. Yun. Praise God po. Yun. Hindi ko ma-open yung cellphone kong isa. So, tingin tayo ng ibang kanta. Awit sa Lord. Yun. Praise God po. Bago tayo manalangin, handugan ko muna ng Panginoon ng isang awitin. Hindi ko ma-open yung isang book ay isang cellphone dito ako sa ano. Yun. Surrender po natin ang ating mga thank sa Lord. Mga problema po natin. Or surrender. Surrender all.
Lord, maraming salamat po Panginoon. Rise up, O God. Rise, arise, O God. Lord, magsiwala kami sa Lord. We rekindle our fire to the Panginoon. Our strength, our strength, Panginoon. Surrender po lahat ng bigasan na meron kami dala-dala ngayon, Panginoon. Sa ministry, sa family, ang hirap ko namin kayo. Ang hirap ko namin sa Lord. Bigyan mo kami ng kalakasan, Panginoon. Reach out there sa trabaho. Gamit mo namin na nakakasalamuha, Panginoon. Nakakasalamuha ng aming thinking, Panginoon. Lord, bigyan Panginoon kung ano yung plano mo. Bigyan mo kami ng kalakasan, O God. Nagkakatuwala ko namin lahat ng aming kabigatan, ng aming pag-alala, na problema, na hirap ko namin i-handle, O God. Hirap ko namin i-handle problema, akala ko namin wala ng kalupasan. Pero Lord, ikaw ang ibigay mo. Lord, i-release ang bawat isip, ang bawat mga problema na aking dinadala. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon, sa reminder ng God. Lord, remind mo kami palagi, Panginoon, na ikaw ang Diyos na aming pinag-iiwan. Hindi mo, Panginoon, dito ang nabibisig ng kaaway, Lord, pagsasabihin kayo ng tunay ang lahat ng gawa ng kaaway. Lord, ikaw ang Diyos na aming pinaglilin. Salamat po. Hindi mo lang naging pa ang kaaway, because Panginoon, ikaw pa. Speak blessing upon blessing, O God. I speak revival, Panginoon, sa buhay ko na. I speak provision, O God. I speak Lord Jesus, miracles and wonders, O God. Healing, Panginoon, healing sa mga may sakit ngayon, O God. Lord, pagawin mo sila, Panginoon. Level up ang pananampalataya namin. Taas mo, Panginoon, ang pananampalataya nito namin. Ibaba, Panginoon, ang ilusyon ko namin. Lord, we receive you, Panginoon. Nakaroon kami ng kalakasan, especially again at the Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen and amen.
Salamat po sa Panginoon. Back to you, Patty. Thank you po. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So yun, maraming salamat po sa buhay mo, Brother